Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Lumikha ng matinding ingay sa buong bansa ang panawagan na pananagutin si President Kuting ng Norte Jr. matapos ang umano'y pagkakadawit nito sa issue ng vote buying. Ayon sa ilang grupo, kabilang ng ilang miyembro ng oposisyon, dapat umanong imbestigahan ang aligasyon ng paggamit ng kaban ng bayan para sa personal at pampulitikang interes. Sa inilabas na ulat, lumutang ang umano'y ebidensya ng iligal na pamimigay ng pera bago ang nakaraang halalan. Ayon sa mga testigo, may mga proyektong pinondohan ng gobyerno na ginamit bilang pantakip sa aktual na vote buying. Dahil dito nananawagan ng Commission on Elections o COMELEC at ilang legal experts na magsasagawa ng malalimang investigasyon. Hindi rin pinalampas ng Supreme Court ang issue. Ayon sa ilang insider, pinag-aaralan na rin daw ng kataas-taasang hukuman ang posibilidad ng pagdinig sa kasong ito kung maisusumite ang sapat na ebidensya. Maging ang ilang senador ay nagpahayag ng suporta sa pagsusuri sa paggamit ng pondo ng bayan na dapat umanong maging transparent at para sa kapakanan ng lahat, hindi ng iilan. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang sa issue. Wala pong opisyal na pahayag mula sa kampo ni PBBM hinggil sa mga aligasyon. Subalit ayon sa ilang political analysts, kung mapapatunayang totoo ang mga paratang, maaari itong magbunga ng malaking krisis pampolitika at legal sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Rodrigo Roa Duterte makakauwi na ng Pilipinas. Nako po, ito na nga ang isa sa mga kinakatakutan na mangyari ng mga Yudi Punggol na makabalik na sa Pilipinas. Itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaso nga lang may twist. Mukhang si Marcos Jr. ang nanganganib na makapalit doon sa ICC. Dahil sa ginawa niyang paglabag sa batas ng bayan, no? Eh, nako po, yari na talaga. Grabe na talaga. Oo, at eto nga, no, may mga papanoorin ho tayong video na kung saan ay talagang makakalaya na. At may posibilidad na makalaya na si Pangulong Duterte na hindi niya naantayin yung pangalawang trial sa kanya. At ayun, syempre nakapastor Apollo C. Kibuloy tayo, number 53 sa balota. Ayan, medyo may blurred lang. May may kupas-kupas lang. Ewan ko bakit ganyan ng itsura niya. Hindi, sa yan, sa green screen natin, pagpasensyahan nyo na. Pero natripan ko kasi siyang suotin bukod sa nandyan si pastor. Talagang ang ganda nung t-shirt na binili ni Boss Dada. Boss Dada TV, the big one. Walang yata si Boss Dada, pumunta lang ng Thailand, nagka-big one na doon. Joke lang. So yun na, bago tayo mapunta doon sa mga topic na pag-uusapan natin, alam nyo ba na nung nag-iikot-ikot po kami sa iba't ibang lugar para ikampanya ang Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo C. Kibuloy, may mga nabalitaan ho kaming mga hindi kaaya-aya. May nabalitaan po kami na talagang nakakabuisit pakinggan. Na eto nga yung mga kapitan at mayor, kontrolado na ho ng mga anti-Duterte. At sila ay pinuponduhan, no? Hindi naman lahat, pero merong mga iilan. At kaya ganon, dahil pinupunduhan sila para hindi makapangampanya ang mga tauhan or mga supporters ng Duterte senatorial candidate. Ganyan ho sila kalapit. Kasi may mga natanong talaga ako doon. Sabi ko, sir, kasi 'di ba kami yung lumalapit doon. Bakit ba't parang ngayon nyo kaming payagan? Bulong. Yung isang kapitan nga sa nakausap ko, ang sabi, ginigipit kasi kami. Ginigipit kami sa pondo, hindi daw kami bibigyan ng pondo at maaaring matanggal pa kami. At doon naman sa mga mayor, parang tinatakot sila na hahalungkatin yung kanilang mga dating kaso.
ay syempre may mga mayor talaga na may mga kaso noon na talagang na-dismiss. Ang panakot daw ng mga anti-Duterte baka ungkatin daw yun. At baka yun pa daw ang ikasanhi ng pagtanggal nila sa posisyon, sa kanilang posisyon bilang mayor. So yun yung isa sa mga kinakatakot nila na mangyari. Kaya kami naman, wala pa rin makapagpigil sa amin kahit nasa sagingan kami. Kahit nasa sagingan kami, nasa liblib kami ng lugar, basta may, kasi ito yung aking ito yung aking pinangawakan. Yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na kahit 2, 2 na lang ang nakikinig sa akin, magsasalita at magsasalita pa rin ako dahil para ito sa bayan. Yun yung pinanghawakan namin ng tropa namin doon. Yan, shoutout kay Sir Franco, SMNI Angkor, na isa sa mga guwapo dyan na humihilera ng kagwapuhan sa akin. Charot. Yan, no? So, yun yung pinanghawakan namin. Kaya ang ginawa namin, kahit wala kami sa cover court, no, wala kami, basta puntahan kami ng mga tao kahit nasa sagingan kami, okay lang, at least ma-explain namin sa kanila yung totoong nangyayari at yung tawag dito, at yung wait lang, adjust lang natin yung camera, medyo lumalayo sa akin. At yung totoong balita na hindi nila kadalasan naririnig dahil alam naman natin na bulag at bingi na ang mainstream media. So yun yung ginagawa namin ng paulit-ulit. At syempre yung mga maaaring gawin ng mga Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siqui Buloy, na maaaring niyang gawin at mga nagawa na, no? So yun yung isa sa mga goal namin na malaman ng taong bayan. Kaya okay lang, sige lang, gipitin nyo lang kami. Wag nyo kaming payagan sa mga cover court nyo, okay lang. Ang masakit kasi dito, hindi, yung mga cover court na yan, hindi naman yan sa opisyal, hindi yan sa mayor, hindi yan sa kapitan, kundi sa ating lahat yan, kasi buwiso natin yung ginastos dyan para may patayo. Kaso nga lang, nangyayari parang ang feeling ng iba ay parang sa kanila yon at sila lang ang may karapatan na gumamit, no? Pero yun, ako yun talagang grabe, nagugulat din ako sa mga pinupuntahan namin, kahit mga nasa sagingan po kami, kahit nasa sagingan lang ho kami na nagsasalita, ang daming pumupunta. Tsaka ang pinakamalupit ho dito is organic, no? Legit yung mga supporters, walang bayad kaya sila pumunta doon. Hindi katulad ng iba, pupunta lang doon dahil sa ayuda. Pupunta yung iba doon dahil may pera o may ibibigay na pera. Wala akong ganun. Pagkain lamang po at t-shirt ni Pastor Apollo Siqui Buloy at iba pang mga Duterte senatorial candidate ang naibibigay namin. Ganun kalupit. At hindi mo naman may sasabing parang nagpapanggap sila, kasi talagang nakikinig, at ilang oras ho kami bago talagang nakikinig sila at tumatambay doon, no? So yun, ngayon po yung mga ayan po yung mga tawag dito, ayan po yung mga update natin sa mga napupuntahan natin lugar. At meron pang isa. Eto, pwede nyo tong gawin, pwede nyo silang i-video. Pag i-video nyo, pasa nyo sa Comelec, kung may page man yung Comelec dyan. O kaya ipasa nyo mismo sa page ng taong tumatakbo na tinatanggalan nila ng mga tarpaulin. Kasi uso ho ngayon, isa pa nga ho yan sa mga nabalitaan ko, ultimong mga tanod at mga tao doon sa isang lugar ay binabayaran para tanggalin ng tarpaulin ng mga Duterte senator, no? Uy, ba't palakpak? Oo, yun yung isa sa mga nabalitaan natin, at binabayaran nga naman na tatanggalin mo lang at papalitan mo lang ng ibang yung iba nga tinatanggal lang sisirain mo lang yung tarpaulin. Kadalasan ginagawa yan kay Pastor Apollo Siqui Buloy dahil alam mo natin talagang hindi na ho nila mapigilan ng lakas at talagang laging nangingibabaw itong si Pastor kaysa doon sa mga unang mga senador na wala namang nagawa. Sabi nga nung mga DJ, kung napanood nyo yun,
mga vlogger na mas gugustuhin daw nila si Pastor kasi isipin nyo maigi, hindi naging politiko si Pastor pero maraming nagawa sa Davao. Maraming hindi lang sa Davao, sa buong mundo. Biruin mo, Africa, pinalagyan ng binigyan na patubigan nila. Ganun kalupit si Pastor, di ba? Africa na yan, layo na nun. Oo, so yun nga, yun din yung ginagawang pamamaraan ng ibang mga kalaban para hindi mapansin etong si Pastor. Kaso wala na, late na kayo. Ultimong si Marcos Jr. ang nagpakilala kay Pastor Apollo Siki Buloy. Kaya yung mga iniisip nyo na mahina si Pastor, luko-luko. Partida nakakulong pa yan sa salang hindi niya naman ginawa. Paano pag nakalaya pa yan, nawindang kayo. Tigilan nyo nga kami sa mga ganyan nyo. Eto, panoorin ho natin etong video na to. Asan yan? Ito ba yan? Tingnan natin. Ito ba yun? Ito, yan. Ito, panoorin ho natin itong pahayag ni pagsupalpal ni Attorney Sal Panelo kay Boyish, kay Pinkish Pahardo. Pasagway, Pinkish Pahardo. Panoorin. Marami ang pumalag sa inilabas na datos ng Philippine National Police kaugnay sa bilang ng mga nakiisa sa Global Birthday Tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi kasi ng PNP, nasa 60,000 lang daw ang dumalo sa buong bansa. Bagay na sinupalpalan dating opisyal ng Duterte administration dahil kitang-kita naman na higit na mas marami ang nakiisa sa ika-80 karawan ng dating Pangulo. Si Paul Montibon sa report! Mahigit 200 lugar sa buong bansa ang nakiisa sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Biyernes, Marso 28. Makikita ang dagsa ng mga tao, puno ang mga venue, umaapaw pa hanggang sa mga lansangan. Mula sa mga parada hanggang sa malalaking pagtitipon, iisa ang sigaw ng mga dumalo. Pasasalamat sa dating Pangulo, madamdaming mensahe ng katatagan at panalangin na makabalik na ito ng bansa. Sa pambihirang pagkakataon, tila ngayon lang nagkaroon ng sabay-sabay na pagdiriwang ang bansa para sa isang Pilipino na tinagurian nilang pinakamagaling na lider ng bansa. Sabi ng PNP, may natanggap daw silang report na nagsasabing 60,000 na katao lamang daw ang dumalo sa nationwide global tribute para kay Tatay Digong. Kinumpirma mismo ito ni Police Regional Office 3 Director at Concurrent Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Naiintindihan ko to si Pardo, alam niyo kung bakit. Ikaw ba naman kasi kahiya-hiya yung presidente? Kung si Pangulong Duterte dinala na nila ng Netherlands, ibinigay na nila sa ibang lahi, pero minahal at talagang mas minahal pa ng mga Pilipino. Pero pagdating kay Marcos, nasandamakmak ng pagsisinungaling ang ginagawa na ang kulang na lang humaba yung kanyang panga. Yung kanyang ilong, lalo siyang kinakamuhian ng taong bayan. No? Kaya ito si Pardo gumawa ng aksyon. Oo, sabi niya, tangina, mukhang kawawa yung presidente ko. Oo, halos magsinungaling na, halos pahabain na ng pahabain yung panga. Wala naman naniniwala na kay Duterte pa rin yung simpatya. So gagawa tayo ng aksyon yan. Babaliin natin, fake news natin yung mga pumunta doon. Imbis na milyon, 60,000 lang ang ilalagay natin. Naintindihan ko si Pinkish Pardo. Sa Davao pa lang na balwarte ng mga Duterte, nasa mahigit 300,000 katao na ang dumalo sa birthday rally ng dating Pangulo. Halos 50,000 naman ang pinagsama-samang bilang sa Central Visayas, habang libo-libo rin ang nagtipon-tipon mula naman sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ayon sa PNP, naging mapayapa naman ang mga pagtitipon at walang naitalang untoward incident hanggang sa pagtatapos ng araw. Hindi naman pinalampas ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang maling datos na inilabas ng PNP. Sabi niya, posibleng nagkamali lang daw si Pahardo ng basa. Sa halip na 60,000, dapat ay 60 milyong katao ang sinabi nitong dumalo sa global rally para sa dating Pangulo. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon.
sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang 80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalunga ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang illegal na pag-aresto sa kanya, illegal na pagdetini sa kanya, illegal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 no ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million no ang gusto niya sabihin. Giit ni Panelo, natatangi ang pangyayaring ito para kay Pangulong Alam Duterte. nyo, wait lang may punto dun si Sal Panela. Alam nyo kung bakit? Na umabot ng 60 million kasi baka sabihin nyo over naman si Sal Panelo, 60 million. Kasi isipin nyo, 32 million ang bumoto kay BP Sara, 32 million kay Marcos, 31. Ano? So parang ang balita nga nun nabawasan pa daw yun. So talagang alam nyo, baka nga ngayon yung ibig sabihin ni Pinkish Pardo na 60 million ang pumunta yan dun. Nagkamali lang siya. Ayan nyo na, matanda na rin Anya, wala pa siyang nakitang ibang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na ginawaran ng isang espesyal na pagdiriwang ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala, tingnan nyo, mula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, sino pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos. Namatay na nga lang lahat-lahat si Ninoy Aquino, si Noynoy ba? Ninoy, ano ba? Basta yung anak nung Aquino hindi naman ganyan, kadami yung taong nakasimpatya. Diba? Wala na. Diba? Nilibing yun pero hindi naman halos na puno yung daanan. Si FPJ. Maraming mga celebrity na talagang dinagsa. Rico yan. Pero hindi nila to kinaya. Ito buong Pilipinas. Hindi lang Pilipinas kundi buong mundo. Kaya hindi nila matanggap-tanggap talaga kasi kahit anong gawin talaga nila kasi ang plano kasi dito double purpose to dalhin etong si Pangulong Duterte sa ibang bansa para maiwasan ng pangangampanya kasi nga kapag kasama ng Duterte senatorial candidate si Pangulong Duterte talagang mas dinadagsa yung event. Kaya isa yan sa plano nila na wag makarating ang lamig ng aircon ko. Kaya wag na mailayo nila si Pangulong Duterte. Isa yan. Kaso wala pa rin silang nagawa. Mas lalong minahal, mas lalong pinupuntahan ng taong bayan yung mga event ng mga senatorial Duterte. Kaya wala. Yan ang nangyari. Nag-fake news na lang sila. Lahat yan. Wala. Kahit na birthday ng ating Pangulo. Pero maganon, wala. Patunay lamang anya ito na hindi basta-basta ang isang Pangulong Rodrigo Duterte sa puso ng mga Pilipino at hindi na rin daw nakapagtataka kung isang araw ituring itong bayani ng bansa. Sapagkat Sa totoo nga lang, ngayon na nga lang turing na kay Pangulong Duterte bayani na talaga. Ngayon pa lang turing na talaga siya. So tutusin hindi no open pero mas maituturing pa siyang bayani kila Jose Rizal, kila Bonifacio. At least ito, alam ng buong mundo kung ano yung tunay na kwento talaga, 'di ba? Kahit yung mga henerasyon, mga kabataan, malalaman nila 'to . Talagang yun ang sarili kong opinion yun . talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legacy, ang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nagulat Paul Montemon. Salamat kay Paul Montemon. Samantalang eto na nga,
Ito ba yan? Ito ata yun eh. Hindi yan. Ito. Yan. Ito no. Ito grabe din to. Alam nyo, medyo ano rito si Marcos Oo, talagang ramdam niya na. So pasok. Habang nananatiling mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte, kabaliktaran naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magpapalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Pero ito sarili kong opinion mapatungkol dyan sa ratings ni Marcos. Alam nyo, sa palagi ko, wala na siyang pakialam dyan. Oo, wala na yan. Yung ginagawa niya ngayon, alam niya naman na magagalit ang taong bayan kapag pinakailaman niya at hinamak niya ang mga Duterte. Pero tinuloy niya pa rin dahil nga wala na siyang pakialam sa atin. Ikaw ba naman, nakaupo ka na dyan Ano ba bang pakialam nila sa'yo? Di ba? So ganun yun. Para sa akin wala na to. Pero ito ay talagang katotohanan na sampal at ayaw na ng taong bayan sa pamamalakad ni Marcos Jr. Oo, talagang ito yung katotohanan na talagang alam na or nagising na ang taong bayan na talagang hindi mapagkakatiwalaan kahit kailanman ang mga Marcos. Tignan mo, sunod-sunod nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling yung nasa baba. Yung mga alagad, puro sinungaling. Sino maniniwala sa'yo? Putakin na ka. Ay, sorry. Okay, tuloy. Ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang ma-issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw katakataka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na katakataka at inaasahan sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan... alam nyo, yan ang isa sa mga kinakatakot ko rin Kasi hindi biro ang pagiging demonyo ni Marcos. Kasi may mga bali-balita kapag naulit nga ho daw yan talagang kasi ito
may mga matatanda na ito ikwento lamang. May mga matatanda na nakausap namin o nakakwentuhan namin na natatandaan niyo yung pulis or sundalo ba yun? Na lumapit kay Senior Marcos at tinatanong kung bubombahin na ba nila yung taong bayan. At sinabi ni Marcos Jr. na parang wag mong gawin yan. Alam niyo ba may isang matanda na hindi isa, marami din naman na nakapagkwento na nung mga panahon pala na yun, eto daw si Marcos ay parang gusto ng pagbabarilin yung tao sa labas ng Malacanang. Yung mga bali-balita. Pero ngayon, dahil nga sa nangyayari ngayon, at talagang kung ikaw ay matino ang pag-iisip mo, hindi mo gagawin lahat to na may kipag-ugnayan ka sa dayuhan na wala naman jurisdiction dito sa Pilipinas, na ibibigay mo ang isang Pilipino sa dayuhan, hindi gawain ng matinong tao yan Ngayon, yun nga nakakatakot yan. Pero, syempre, unang-una, hindi dapat tayo panghinaan ng loob dyan dahil alam naman natin at alam ko ang mga Pilipino kapag nasa tama sila, ipaglalaban nila hanggang kamatayan. No? Kagaya ng sa totoo nagkaka-people's power na no, people's power na sa pamamagitan ng payapa. Katulad doon na ito nung nangyaring birthday ni Pangulong Duterte. Pero wag sanang antayin ni Marcos Jr. na magkaroon ng people's power na magiging dahas. At sana wag naman din mangyari yun. Sana maging mapayapa pa rin, walang masaktan sa mga pagkilos ng taong bayan. No? Yun ang hinihiling din natin na maging safe ang mga kababayan natin. Mismo ang nagluklok sa mga nasa ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Wow. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA. 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Batay din sa pahayag. Kuya Pogi ng idol ko yan. Idol ko si Sir Jason Rubrico. Hindi alam nyo, totoo naman yung sinasabi ni Sal Panelo ni Attorney Sal na talagang kailangan na nating wag tayong magpadaso-daso or tinatawag na wag tayong parang hayaan na lang ba natin ng Pilipinas na hayaan na lang natin ng Pilipinas na na tawag dito na sumadsad na naman maging sa totoo tinalo na tayo ng Africa. Mas mayaman pa sa atin ng Africa ngayon. Thailand, Hong Kong, na dating mas mayaman tayo sa mga yan, pero ngayon tignan nyo, mas sila na yung first world country na sila. So, ibig sabihin naging pabaya talaga. Nanggaling tayo sa pandemya, akala natin yung papalit kay Pangulong Duterte maayos, pero bandang huling ang abels din. Mas matindi pa, pinakamatindi sa lahat ng naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Eto, panoorin ho natin tong report ni British Israel lawyer Nicholas. Naku po, may Nicholas na pangalan, nakakatakot to pag may Nicholas. Allergic na tayo sa Nicholas no. So panoorin ho natin. I'm going to defend the former English president pa. to the best of my ability.
Obviously, it's always welcome that there are supporters. But politics to one side and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. So I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated this huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Thank you very much. Sir, have you filed any motion for the interim release of the former president? Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Have you? You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. How about, sir, you are mentioning in one interview that you have saw at least a compelling argument with regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. What I would say is that the jurisdictional arguments are arguments which have been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal No, yun, no. Talagang sinasabi niya na wala ngang matagal na na wala nang koneksyon ng Pilipinas sa sa Interpol diyan sa ibang bansa. Diba? Ito linaw-linaw. Baka yung iba dyan may pagkatulog. Hindi ko lang may detalye yung ibang sinasabi niya. English eh. Alam nyo na, medyo mahina tayo dyan. Hindi tayo nagtatali-talinuhan, no? Pero dito ang linaw-linaw na talagang may pag-asang makauwi si Pangulong Duterte. Court. These are still valid live arguments and they will be argued in court at the right time. Attorney Kaufman, have you completely formed the defense team for former President Duterte? Is it a complete team now? Yes, we're putting the final touches to it. Okay. How many are still... Are you waiting for another lawyer to be added? We heard that there's still one more slot. Once again, I'm putting the final touches to the Okay, so the final touches. Mr. Kaufman, from an ethical point of view, because the former President Duterte publicly made a statement about relating the killing of the Jews to his war on drugs. Can you comment on that? I'm not going to comment on that. People say things all the time. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Thank you, sir. Attorney Kaufman, is there any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue before the confirmation hearing in September? Once again, it's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. They might decide, obviously, that they don't want to hear it at the earlier stages. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that will not happen, but once again, it's not my position now to presume anything. I just make my submissions in court and the judges will decide. Yeah. Liwa-liwa. Ang liwanag nun, no? Di kahit naman, kahit wala tong video na to, kahit wala tong interview na to kay Attorney Nicholas Kaufman, kung tayo hindi ba ako nagkakamaling banggitin yung apelido niya. Talagang, wala naman talaga din naman kasi. Biruin mo, ngayon nga, yung mga di umanong nadawit dyan sa AJK na yan. Halos wala naman silang may pakitang katibayan. Hanggang sa kahit yung buhay ng tao, kahit yung namatay sa pagtatay, sorry. Kahit yung namatay sa kagat ng aso, sinisi sa Duterte. Diba? Yun yung masaklap dun Kahit yung tao matagal nang namatay, kahit yung tao namatay ngayon 2024, Duterte pa rin. Sa AJK pa rin.
No, di kaya ko lang naman 'to pinakita is para mapanood nyo rin. Pero kahit nga wala na tong interview nito ni attorney ng na lawyer na British, hindi talagang maliwanag na talagang karapat dapat nang makauwi si Pangulong Duterte, karapat dapat nang maibalik dito sa Pilipinas, kasi nga kung dito nga wala silang maipakitang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, what if pa tong mga dayuhan ng mga putang inang to? Hindi ito siya sabi ko yung yung ICC. Excuse, 'di ba? Kung si Justice Secretary Remulla walang maipakitang ebidensya. 'Di ba? Yung si Nicolas Diwata Torre na pinaglihi sa Barnes, wala rin maipakita. Yun wala silang maipakitang ebidensya. Paano pa kaya yung dayuhan? Hindi naman yun tiga rito sa atin. Anak ng teteng naman. Kaya nga sobrang nagalit ang taong bayan dahil nga obvious na walang nilabag na batas etong si Pangulong Duterte. Kung ano man yung kautusan niya dati na sa mga kapulisan na kapag lumaban, patayin, alangan naman magpapatay ka. Ano yan? Pag hinuli nyo yung mga adik, pag pinaputukan ka, iwasan mo na lang, ganyan ka na lang doon. Ha? Iiwas-iwas ka na lang habang pinapaputukan ka. Sige lang, barilin nyo ako, wala akong pamilya eh. Ako si Superman, di ako tinatablan ng bala. Oh. Ganun yun eh. Anak ng teteng naman. Ngayon, hindi naman inutos. Kaya nga sabi, ito maganda yung sinabi ni inspiring Senator Busita, na sinabi niya na ang sinabi ni Pangulong Duterte, busin natin ng droga dito sa Pilipinas. Kapag nang laban, natural, lumabang ka, pulis ka. Wala namang inutos doon na pag hinuli nyo, patayin nyo agad. Kahit hindi nang lalaban, patayin nyo. Wala naman. Diba? Kaya lang naman maraming namatay noon dahil nga nang lalaban. At ang pinakamatindi pa noon, yung mismong mga drug lord, yung mismong mga boss nila ang pumatay sa sarili nilang mga tauhan. Yun ang totoo doon. Hindi, sa totoo lang, yung mga syempre, utak lang ba utak? Halimbawa, merong isang drug lord. Nasa 100 yung kanyang tauhan. So ngayon, matindi ang laban kontra droga, pinapatay niya lahat yun, yung 100 na tauhan niya. Siyempre, para hindi siya matuntun, what if malay natin na malay natin na mahuli yung isa dun, tapos ituro ako, di unahan ko na. Ganon yung nangyari noon. Hindi lahat sa mga kapulisan ng nakapatay doon at hindi lahat galing sa oplantokhang ni Pangulong Duterte, kundi mismong mga drug lord na ang nagpapatumba sa kanilang mga tauhan. Yun. Kulit nyo eh. Eto Tagalog para mas maintindihan nyo maigi. Eto Tagalog to. Ako hindi ko maintindihan masyado yung English eh. Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanilang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginiit din ni Kaufman na may compelling argument ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang bisa ang kaso laban pa man o bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala rin siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa the Netherlands. Yan na, ang linaw. Ang linaw. Ay, nako.
Diba? O ultimong banyaga na. Baka sabihin, hindi, binayaran lang ng Duterte. Tayo na. Ano mo yung babayad ng Duterte dyan sa mga Amerikanong lawyer na yan? Hindi kasi may mga, ang mga ibang bansa may pride din talaga. Hindi mo yan madadala sa mga pera-pera. Tayo na yan. Yung mga sinasabi nyo dyan. Meron pa ako napanood na isang vlogger. Lawyer na si Nicholas Kaufman binayaran ng 10 billion. Oh, you? Binayaran ng 10 billion. Hindi sana hindi na nakapunta dun si Duterte kung mayroong bilyon-bilyong pera. Tanga ka ba? Bobo lang no? Tangina nyo, tigil-tigilan yung kaka-fake news nyo. Liwanag na nito. Tama naman dapat bago mo dalhin doon, dinaan mo muna sa korte natin. May isang kaso nga, wala silang sinampa dito Diba? May isang kaso, wala silang naisampa dito na para litisin dito si Pangulong Duterte. So, talagang iniwasan din nila yun na magsampa ng kaso dito kasi hindi nila madadala dun sa Netherlands. Ganun yun. O, tignan yung kay Pastor Apollo Siqui Buloy. Sa totoo lang doon, nagkamali sila. Diba? Nagkamali sila doon. Dapat hindi nila muna sinampahan ng kaso sa Pasig. Or hindi nila sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas si Pastor. Or hindi nila binuhay yung kaso. Kaso, ang ginawa nila, binuhay nila yung kaso, ilang taon nang dismiss, binasura na ng korte, tapos anong nangyari? Doon na sila nagka-leche-leche, hindi nila madala doon sa Netherlands. Hindi nila maisuko sa mga Amerikano na galit kay Pastor. Kaso, may dito may tawag dito, may kaso dito sa Pilipinas Pero yung kaso na yung binuhay lang. Diba? Ganyan kalupit ang mga walang iya. Yun nga, hayaan na lang natin na talagang karma na lang ang bumalik or ang maningil diyan sa mga hinayupak, yung mga hinayupak na na mga ganib sa kapangyarihan ng mga politiko Yan na lang, sila na lang talaga ang karma na lang talaga ang sisingil sa kanila. Hoy, may mga napapanood ako hinihingal pag kahit nakaupo lang konting lakad lang, hingal na. Naku po. Masama man pong isipin pero dapat matuluyan na. Gago mo. Oo, may mga eksperto, may mga doktor na nagsasabi na mukhang saglit na lang. Parang mukhang, naku po. Kawawa talaga. Kapag karma, sabi nga nila, pag karma na ang bumalik sa'yo, wala kang magagawa dyan. At pag panahon mo na. Pag oras mo na. Mamatay ka na. Ay, joke lang. Mamatay ka rin, Pinanalangin, So, yung mga banateros, mga kabiyaya, patuloy pa rin po tayong manawagan, patuloy pa rin po tayong magdasal, manalangin na maibalik na si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at dito natin siya kailangan. Hindi natin kailangan na nandun siya sa ibang bansa. Kaya patuloy pa rin po ang suporta sa Duterte senatorial candidate, yung ating 10 pambato bilang senador. At yan din po ang kahilingan ni Tatay Digong na mahalal ang kanyang mga kandidato na sana ito pa rin ho natin. Wag na ho tayo magdalawang isip. At syempre, yan dyan, wag niyong kakalimutan Pastor Apollo Siqui Buloy para senador number 53 sa Balota. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye. Nako po, ito na nga ang isa sa mga kinakatakutan na mangyari ng mga Yudi Punggol na makabalik na sa Pilipinas. Itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaso nga lang may twist. Mukhang si Marcos Jr. ang nanganganib na makapalit doon sa ICC. Dahil sa ginawa niyang paglabag sa batas ng bayan, Naku po, yari na talaga.
Grabe na talaga. Oo, at eto nga no, may mga papanoorin ho tayong video na kung saan ay talagang makakalaya na at may posibilidad na makalaya na si Pangulong Duterte na hindi niya naantayin yung pangalawang trial sa kanya. At ayun, syempre nakapastor Apollo Siki Buloy tayo, number 53 sa balota. Ayan, medyo may blurred lang. May may kupas-kupas lang. Ewan ko bakit ganyan ng itsura niya. Hindi, sa yan, sa green screen natin, pagpasensyahan nyo na. Pero natripan ko kasi siyang suotin, bukod sa nandyan si pastor, talagang ang ganda nung t-shirt na binili ni Boss Dada. Boss Dada TV, the big one. Walang yata si Boss Dada, pumunta lang ng Thailand, nagka-big one na doon. Joke lang. So yun na, bago tayo mapunta doon sa mga topic na pag-uusapan natin, alam nyo ba na nung nag-iikot-ikot po kami sa iba't ibang lugar para ikampanya ang Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siki Buloy, may mga nabalitaan ho kaming mga hindi kaaya-aya. May nabalitaan po kami na talagang nakakabuisit pakinggan. Na eto nga yung mga kapitan at mayor, kontrolado na ho ng mga anti-Duterte. At sila ay pinuponduhan, Hindi naman lahat, pero merong mga iilan. At kaya ganon, dahil pinupunduhan sila para hindi makapangampanya ang mga tauhan or mga supporters ng Duterte senatorial candidate. Ganyan ho sila kalapit. Kasi may mga natanong talaga ako doon. Sabi ko, sir, kasi 'di ba kami yung lumalapit doon. Bakit ba't parang ngayon nyo kaming payagan? Bulong. Yung isang kapitan nga sa nakausap ko, ang sabi, ginigipit kasi kami. Ginigipit kami sa pondo, hindi daw kami bibigyan ng pondo at maaaring matanggal pa kami. At doon naman sa mga mayor, parang tinatakot sila na hahalungkatin yung kanilang mga dating kaso. Ay syempre may mga mayor talaga na may mga kaso noon na talagang na-dismiss. Ang panakot daw ng mga anti-Duterte, baka ungkatin daw yun. At baka yun pa daw ang ikasanhi ng pagtanggal nila sa posisyon, sa kanilang posisyon bilang mayor. So yun yung isa sa mga kinakatakot nila na mangyari. Kaya kami naman, wala pa rin makapagpigil sa amin kahit nasa sagingan kami. Kahit nasa sagingan kami, nasa liblib kami ng lugar, basta may, kasi ito yung aking ito yung aking pinangawakan. Yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na kahit 2 na lang ang nakikinig sa akin, magsasalita at magsasalita pa rin ako dahil para ito sa bayan. Yun yung pinanghawakan namin ng tropa namin doon. Yan, shoutout kay Sir Franco, SMNI Angkor, na isa sa mga guwapo dyan na humihilera ng kagwapuhan sa akin. Charot. Yan, So, yun yung pinanghawakan namin. Kaya ang ginawa namin, kahit wala kami sa cover court, wala kami, basta puntahan kami ng mga tao kahit nasa sagingan kami, okay lang, at least ma-explain namin sa kanila yung totoong nangyayari at yung tawag dito, at yung wait lang yan, adjust lang natin yung camera, medyo lumalayo sa akin. At yung totoong balita na hindi nila kadalasan naririnig dahil alam naman natin na bulag at bingi na ang mainstream media. So yun yung ginagawa namin ng paulit-ulit. At syempre yung mga maaaring gawin ng mga Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siki Buloy, na maaaring niyang gawin at mga nagawa na. So yun yung isa sa mga goal namin na malaman ng taong bayan. Kaya okay lang, sige lang, gipitin nyo lang kami. Wag nyo kaming payagan sa mga cover court nyo, okay lang. Ang masakit kasi dito, hindi, yung mga cover court na yan, hindi naman ho yan sa opisyal, hindi yan sa mayor, hindi yan sa kapitan, kundi sa ating lahat yan, kasi buwis ho natin yung ginastos dyan para may patayo. Kaso nga lang, nangyayari parang ang feeling ng iba ay parang sa kanila yon at sila lang ang may karapatan na gumamit,
Pero yun, ako talagang grabe nagugulat din ako sa mga pinupuntahan namin kahit mga nasa sagingan po kami, kahit nasa sagingan lang ho kami na nagsasalita, ang daming pumupunta. Tsaka ang pinakamalupit ho dito is organic, no? Legit yung mga supporters, walang bayad kaya sila pumunta doon. Hindi katulad ng iba pupunta lang doon dahil sa ayuda. Pupunta yung iba doon dahil may pera o may ibibigay na pera. Wala akong ganun. Pagkain lamang po at t-shirt ni Pastor Apollo C.K. Buloy at iba pang mga Duterte senatorial candidate ang naibibigay namin. Ganun kalupit. At hindi mo naman may sasabing parang nagpapanggap sila kasi talagang nakikinig at ilang oras ho kami bago talagang nakikinig sila at tumatambay doon. No, so yun, ngayon po yung mga ayan po yung mga tawag dito, ayan po yung mga update natin sa mga napupuntahan natin lugar. At meron pang isa. Eto pwede nyo tong gawin, pwede nyo silang i-video. Pag i-video nyo, pasa nyo sa Comelec, kung may page man yung Comelec dyan. O kaya ipasa nyo mismo sa page ng taong tumatakbo na tinatanggalan nila ng mga tarpaulin. Kasi uso ho ngayon, isa pa nga ho yan sa mga nabalitaan ko, ultimong mga tanod at mga tao doon sa isang lugar ay binabayaran para tanggalin ng tarpaulin ng mga Duterte senator, no? Uy, ba't palakpak? Oo, yun yung isa sa mga nabalitaan natin at binabayaran nga naman na tatanggalin mo lang at papalitan mo lang ng ibang yung iba nga tinatanggal lang Sisirain mo lang yung tarpaulin kadalasan ginagawa yan kay Pastor Apollo C.K. Buloy dahil alam mo natin talagang hindi na ho nila mapigilan ng lakas at talagang laging nangingibabaw itong si Pastor kaysa doon sa mga unang mga senador na wala namang nagawa. Sabi nga nung mga DJ, kung napanood nyo yun, mga vlogger na mas gugustuhin daw nila si Pastor kasi isipin nyo maigi, hindi naging politiko si Pastor pero maraming nagawa sa Davao. Maraming hindi lang sa Davao, sa buong mundo. Pero mo Africa, pinalagyan ng binigyan na patubigan nila. Ganun kalupit si Pastor, di ba? Africa na yan, layo na nun. Oo, so yun nga, yun din yung ginagawang pamamaraan ng ibang mga kalaban para hindi mapansin etong si Pastor. Kaso wala na, late na kayo. Ultimong si Marcos Jr. ang nagpakilala kay Pastor Apollo C.K. Buloy. Kaya yung mga iniisip nyo na mahina si Pastor, luko-luko. Partida nakakulong pa yan sa salang hindi niya namang ginawa. Paano pag nakalaya pa yan, nawindang kayo. Tigilan nyo nga kami sa mga ganyan nyo. Eto, panoorin ho natin etong video na to. Asan yan? Ito ba yun? Tingnan natin. Ito ba yun? Ito, yan. Ito, panoorin ho natin itong pahayag ni pagsupalpal ni Attorney Sal Panelo kay Boyish. Kay Pinkish Pahardo. Pasagway, Pinkish Pahardo. Panoorin. Marami ang pumalag sa inilabas na datos ng Philippine National Police kaugnay sa bilang ng mga nakiisa sa Global Birthday Tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi kasi ng PNP, nasa 60,000 lang daw ang dumalo sa buong bansa. Bagay na sinupalpalan dating opisyal ng Duterte administration dahil kitang-kita naman na higit na mas marami ang nakiisa sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Si Paul Montibon sa report! Mahigit 200 lugar sa buong bansa ang nakiisa sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Biyernes, Marso 28. Makikita ang dagsa ng mga tao, puno ang mga venue, umaapaw pa hanggang sa mga lansangan. Mula sa mga parada hanggang sa malalaking pagtitipon, iisa ang sigaw ng mga dumalo. Pasasalamat sa dating Pangulo, madamdaming mensahe ng katatagan at panalangin na makabalik na ito ng bansa
Sa pambihirang pagkakataon, tila ngayon lang nagkaroon ng sabay-sabay na pagdiriwang ang bansa para sa isang Pilipino na tinagurian nilang pinakamagaling na lider ng bansa. Sabi ng PNP, may natanggap daw silang report na nagsasabing 60,000 na katao lamang daw ang dumalo sa nationwide global tribute para kay Tatay Digong. Kinumpirma mismo ito ni Police Regional Office 3 Director at Concurrent Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Naiintindihan ko to si Pardo, alam niyo kung bakit. Ikaw ba naman kasi kahiya-hiya yung presidente? Kung si Pangulong Duterte, dinala na nila ng Netherlands, ibinigay na nila sa ibang lahi, pero minahal at talagang mas minahal pa ng mga Pilipino. Pero pagdating kay Marcos, nasandamakmak ng pagsisinungaling ang ginagawa na ang kulang na lang humaba yung kanyang panga. Yung kanyang ilong, lalo siyang kinakamuhian ng taong bayan. No? Kaya ito si Pardo gumawa ng aksyon. Oo, sabi niya, tangina, mukhang kawawa yung presidente ko. Oo, halos magsinungaling na, halos pahabain na ng pahabain yung panga. Wala naman naniniwala na kay Duterte pa rin yung simpatya. So gagawa tayo ng aksyon yan. Babaliin natin, fake news natin yung mga pumunta doon. Imbis na milyon, 60,000 lang ang ilalagay natin. Naintindihan ko si Pinkish Pardo. Sa Davao pa lang na balwarte ng mga Duterte, nasa mahigit 300,000 katao na ang dumalo sa birthday rally ng dating Pangulo. Halos 50,000 naman ang pinagsama-samang bilang sa Central Visayas, habang libo-libo rin ang nagtipon-tipon mula naman sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ayon sa PNP, naging mapayapa naman ang mga pagtitipon at walang naitalang untoward incident hanggang sa pagtatapos ng araw. Hindi naman pinalampas ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang maling datos na inilabas ng PNP. Sabi niya, posibleng nagkamali lang daw si Fajardo ng basa. Sa halip na 60,000, dapat ay 60 milyong katao ang sinabi nitong dumalo sa global rally para sa dating Pangulo. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang 80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalunga ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang illegal na pag-aresto sa kanya, illegal na pagdetini sa kanya, illegal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 no ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million no ang gusto niya sabihin. Giit ni Panelo, natatangi ang pangyayaring ito para kay Pangulong Duterte. Alam niyo, wait lang may punto dun si Sal Panelo. Alam niyo kung bakit? Na umabot ng 60 million kasi baka sabihin nyo over naman si Sal Panelo, 60 million. Kasi isipin nyo, 32 million ang bumoto kay BP Sara, 32 million kay Marcos, 31. Ano? So parang ang balita nga nun nabawasan pa daw yun. So talagang alam nyo, baka nga ngayon yung ibig sabihin ni Pinkish Pardo na 60 million ang pumuntayan dun. Nagkamali lang siya. Ayan nyo na, matanda na rin Anya, wala pa siyang nakitang ibang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na ginawaran ng isang espesyal na pagdiriwang ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala, tingnan nyo, mula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, sino pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos. Namatay na nga lang lahat-lahat si Ninoy Aquino, si Noynoy ba? Ninoy, ano ba? Basta yung anak nung Aquino hindi naman ganyan, kadami yung taong nakasimpatya. Diba? Wala na. Diba? Nilibing yun pero hindi naman halos na puno yung daanan. Si FPJ. Maraming mga celebrity na talagang dinagsari ko yan. Pero hindi nila to kinaya. Ito buong Pilipinas. Hindi lang Pilipinas kundi buong mundo.
Kaya hindi nila matanggap-tanggap talaga kasi kahit anong gawin talaga nila kasi ang plano kasi dito double purpose to dalhin etong si Pangulong Duterte sa ibang bansa para maiwasan ng pangangampanya kasi nga kapag kasama ng Duterte senatorial candidate si Pangulong Duterte talagang mas dinadagsa yung yung event. Kaya isa yan sa plano nila na wag makarating ang lamig ng aircon ko. Kaya wag na mailayo nila si Pangulong Duterte. Isa yan. Kaso mas wala pa rin silang nagawa. Mas lalong minahal, mas lalong pinupuntahan ng taong bayan yung mga event ng mga senatorial Duterte. Kaya wala. Yan ang nangyari. Nag-fake news na lang sila. Kori, lato yan. Wala. Kahit na birthday ng ating Pangulo. Meron bang ganun? Wala. Patunay lamang anya ito na hindi basta-basta ang isang Pangulong Rodrigo Duterte sa puso ng mga Pilipino at hindi na rin daw nakapagtataka kung isang araw ituring itong bayani ng bansa. Sapagkat Hindi sa totoo nga lang, ngayon na nga lang turing na kay Pangulong Duterte bayani na talaga. Ngayon pa lang, turing na talaga siya. So tutusin hindi no open pero mas maituturing pa siyang bayani kila Jose Rizal, kila Bonifacio. At least ito, alam ng buong mundo kung ano yung tunay na kwento talaga, 'di ba? Kahit yung mga henerasyon, mga kabataan, malalaman nila 'to . Talagang yun ang sarili kong opinion yun. Alam talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legasiyang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, yan, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nagulat Paul Montemon. Salamat kay Paul Montemon. Samantalang ito na nga. Ito ba yan? Ito ata yun . Hindi yan. Ito. Yan. Ito ito grabe din to . Alam nyo, medyo ano rito si Marcos . Talagang ramdam niya na. So pasok. Habang nananatiling mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte, kabaliktaran naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magpapalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Pero ito sarili kong opinion mapatungkol dyan sa ratings ni Marcos. Alam nyo, sa palagi ko wala na siyang pakialam dyan . Oo, wala na yan. Yung ginagawa niya ngayon, alam niya naman na magagalit ang taong bayan kapag pinakailaman niya at hinamak niya ang mga Duterte. Pero tinuloy niya pa rin dahil nga wala na siyang pakialam sa atin. Ikaw ba naman, nakaupo ka na dyan . Ano ba bang pakialam nila sa'yo? Di ba? So ganun yun. Para sa akin wala na to. Pero ito ay talagang katotohanan na sampal at ayaw na ng taong bayan sa pamamalakad ni Marcos Jr. Oo, talagang ito yung katotohanan na talagang alam na or nagising na ang taong bayan na talagang hindi mapagkakatiwalaan kahit kailanman ang mga Marcos. Tignan mo, sunod-sunod nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling yung nasa baba.
Yung mga alagad, puro sinungaling. Sino maniniwala sa'yo? Ina ka. Ay, sorry. Okay, tuloy. Ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang ma-issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw kataka-taka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na kataka-taka at inaasahan sapagkat yan po mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan... alam nyo, yan ang isa sa mga kinakatakot ko rin eh. Kasi hindi biro ang pagiging demonyo ni Marcos. Kasi may mga bali-balita kapag naulit nga ho daw yan talagang kasi eto may mga matatanda na eto ikwento lamang. May mga matatanda na nakausap namin o nakakwentuhan namin na natatandaan niyo yung pulis or sundalo ba yun? Na lumapit kay Senior Marcos at tinatanong kung bubombahin na ba nila yung taong bayan. At sinabi ni Marcos Jr. na parang wag mong gawin yan. Alam niyo ba may isang matanda na hindi isa, marami din naman na nakapagkwento na nung mga panahon pala na yun, eto daw si Marcos ay parang gusto ng pagbabarilin yung tao sa labas ng Malacanang. Yung mga bali-balita. Pero ngayon, dahil nga sa nangyayari ngayon, at talagang kung ikaw ay matino ang pag-iisip mo, hindi mo gagawin lahat to na may kipag-ugnayan ka sa dayuhan na wala naman jurisdiction dito sa Pilipinas, na ibibigay mo ang isang Pilipino sa dayuhan, hindi gawain ng matinong tao yan Ngayon, yun nga nakakatakot dyan. Pero, syempre, unang-una, hindi dapat tayo panghinaan ng loob dyan dahil alam naman natin at alam ko ang mga Pilipino kapag nasa tama sila, ipaglalaban nila hanggang kamatayan. No? Kagaya ng sa totoo nagkaka-people's power na no? People's power na sa pamamagitan ng payapa. Katulad doon na ito nung nangyaring birthday ni Pangulong Duterte. Pero wag sanang antayin ni Marcos Jr. na magkaroon ng people's power na magiging dahas. At sana wag naman din mangyari yun. Sana maging mapayapa pa rin, walang masaktan sa mga pagkilos ng taong bayan. No? Yun ang hinihiling din natin na maging safe ang mga kababayan natin. Mismo ang nagluklok sa mga nasa ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon
bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Wow. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA. 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Batay din sa pahayag Kuya Pogi ng idol ko yan. Idol ko si Sir Jason Rubrico. Hindi alam nyo, totoo naman yung sinasabi ni Sal Panelo ni Attorney Sal na talagang kailangan na nating huwag tayong magpadasu-dasu or tinatawag na huwag tayong parang hayaan na lang ba natin ng Pilipinas na hayaan na lang natin ng Pilipinas na na tawag dito na sumadsad na naman maging sa tutuusin tinalo na tayo ng Africa. Mas mayaman pa ho sa atin ng Africa ngayon. Thailand, Hong Kong, na dating mas mayaman tayo sa mga yan, pero ngayon tignan nyo, mas sila na yung first world country na sila. So, ibig sabihin naging pabaya talaga. Nanggaling tayo sa pandemya, akala natin yung papalit kay Pangulong Duterte maayos, pero bandang huling ang abels din. Mas matindi pa, pinakamatindi sa lahat ng naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Eto, panoorin ho natin tong report ni British Israel lawyer Nicholas. Naku po, may Nicholas na pangalan, nakakatakot to pag may Nicholas. Allergic na tayo sa Nicholas no. So panoorin ho natin. I'm going to defend the former English president pa. to the best of my ability. Obviously, it's always welcome that there are supporters. But politics to one side and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. So I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated this huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Thank you very much. Sir, have you filed any motion for the interim release of the former president? Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we'll file it at the appropriate time. Have you? You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. How about, sir, you are mentioning in one interview that you have saw at least a compelling argument with regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. What I would say is that the jurisdictional arguments are arguments which have been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. Talagang sinasabi niya na wala nang matagal na na wala nang koneksyon ng Pilipinas sa sa Interpol diyan sa ibang bansa. 'Di ba? Ito linaw-linaw, baka yung iba diyan may pagkatulong, hindi ko lang may detalye yung ibang sinasabi niya. English Alam niyo na, medyo mahina tayo diyan, hindi tayo nagtatali-talinuhan Pero dito ang linaw-linaw na talagang may pag-asang makauwi si Pangulong Duterte. Court. These are still valid live arguments and they will be argued in court at the right time. Attorney Kaufman, have you completely formed the defense team for former President Duterte? Is it a complete team now? Yes, we're putting the final touches to it. How many are still... Are you waiting for another lawyer to be added? We heard that there's still one more slot. Once again, I'm putting the final touches to the Okay, so the final touches.
Mr. Kaufman, from an ethical point of view, because the former President Duterte publicly made a statement about relating the killing of the Jews to his war on drugs. Can you comment on that? I'm not going to comment on that. People say things all the time. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Thank you, sir. Attorney Kaufman, is there any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue before the confirmation hearing in September? Once again, it's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. They might decide, obviously, that they don't want to hear it at the earlier stages. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that will not happen, but once again, it's not my position now to presume anything. I just make my submissions in court and the judges will decide. Yeah. Liwa-liwa. Ang liwanag nun, no? Di kahit naman, kahit wala tong video na to, kahit wala tong interview na to kay Attorney Nicholas Kaufman, kung tayo hindi ba ako nagkakamaling banggitin yung apelido niya. Talagang wala naman talaga din naman kasi. Biruin mo, ngayon nga, yung mga di umanong nadawit dyan sa AJK na yan. Halos wala naman silang may pakitang katibayan. Hanggang sa kahit yung buhay ng tao, kahit yung namatay sa pagtatay, sorry. Kahit yung namatay sa kagat ng aso, sinisi sa Duterte. Diba? Yun yung masaklap dun Kahit yung tao matagal nang namatay, kahit yung tao namatay ngayon 2024, Duterte pa rin. Sa AJK pa rin. No, kaya ko lang naman to pinakita is para mapanood nyo rin. Pero kahit nga wala na tong interview nito ni attorney ng na lawyer na British, hindi talagang maliwanag na talagang karapat dapat nang makauwi si Pangulong Duterte, karapat dapat nang maibalik dito sa Pilipinas kasi nga kung dito nga wala silang maipakitang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, what if pa tong mga dayuhan ng mga putang inang to? Hindi to siya sabi ko yung yung ICC. Excuse, 'di ba? Kung si Justice Secretary Remulla walang maipakitang ebidensya. 'Di ba? Yung si Nicolas Diwata Torre na pinaglihi sa Barnes, wala rin maipakita. Yun, wala silang maipakitang ebidensya. Paano pa kaya yung dayuhan? Hindi naman yan tiga rito sa atin. Anak ng teteng naman. Kaya nga sobrang nagalit ang taong bayan dahil nga obvious na walang nilabag na batas etong si Pangulong Duterte. Kung ano man yung kautusan niya dati na sa mga kapulisan na kapag lumaban, patayin, alangan naman magpapatay ka. Ano yan? Pag hinuli nyo yung mga adik, pag pinaputukan ka, iwasan mo na lang, ganyan ka na lang doon. Ha? Iiwas-iwas ka na lang habang pinapaputukan ka. Sige lang, barilin nyo ako. Wala akong pamilya Ako si Superman, di ako tinatablan ng bala. Ganun yun Anak ng teteng naman. Ngayon, hindi naman inutos. Kaya nga sabi, ito maganda yung sinabi ni inspiring Senator Busita. Na sinabi niya na ang sinabi ni Pangulong Duterte, busin natin ng droga dito sa Pilipinas. Kapag nang laban, natural, lumabang ka, pulis ka. Wala namang inutos doon na pag hinuli nyo, patayin nyo agad. Kahit hindi nang lalaban, patayin nyo. Wala naman. Diba? Kaya lang naman maraming namatay noon dahil nga
nang lalaban. At ang pinakamatindi pa noon, yung mismong mga drug lord, yung mismong mga boss nila ang pumatay sa sarili nilang mga tauhan. Yun ang totoo doon. Hindi, sa totoo lang, yung mga syempre, ikaw ba naman, utak lang ba utak? Halimbawa, merong isang drug lord. Nasa 100 yung kanyang tauhan. So ngayon, matindi ang laban kontra droga, pinapatay niya lahat yun, yung 100 na tauhan niya. Siyempre, para hindi siya matuntun, what if na, malay natin na, malay natin na mahuli yung isa dun, tapos ituro ako, di unahan ko na. Ganon yung nangyari noon. Hindi lahat sa mga kapulisan ng nakapatay doon at hindi lahat galing sa oplantokhang ni Pangulong Duterte, kundi mismong mga drug lord na ang nagpapatumba sa kanilang mga tauhan. Yun. Kulit nyo eto Tagalog para mas maintindihan nyo maigi. Eto Tagalog to. Ako hindi ko maintindihan masyado yung English Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginiit din ni Kaufman na may compelling argument ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang bisa ang kaso laban pa man o bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala rin siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa the Netherlands. Yan ang linaw. Ang linaw. Ay, nako. Diba? Ultimong banyaga na. Baka sabihin, binayaran lang ng Duterte. Tayo na. Ano mo yung babayad ng Duterte dyan sa mga Amerikanong lawyer na yan? Hindi kasi may ang mga ibang bansa may pride din talaga. Hindi mo yan madadala sa mga pera-pera. Putay na yan. Yung mga sinasabi nyo dyan. Meron pa ako napanood na isang vlogger. Lawyer na si Nicholas Kaufman binayaran ng 10 billion. Binayaran ng 10 billion. Hindi sana hindi na nakapunta dun si Duterte kung mayroong bilyon-bilyong pera. Tanga ka ba? Bobo lang no? Tangina nyo, tigil-tigilan yung kaka-fake news nyo. Aliwanag na nito. Tama naman dapat bago mo dalhin doon, dinaan mo muna sa korte natin. May isang kaso nga wala silang sinampa dito diba? May isang kaso wala silang naisampa dito na para litisin dito si Pangulong Duterte. So talagang iniwasan din nila yun na magsampa ng kaso dito kasi hindi nila madadala dun sa Netherlands. Ganun yun. O tignan yung kay Pastor Apollo Sikibuloy. Sa totoo lang doon nagkamali sila. Diba? Nagkamali sila doon. Dapat hindi nila muna sinampahan ng kaso sa Pasig. Or hindi nila sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas si Pastor. Or hindi nila binuhay yung kaso. Kaso ang ginawa nila, binuhay nila yung kaso, ilang taon nang dismiss, binasura na ng korte, tapos anong nangyari? Doon na sila nagkaleche-leche, hindi nila madala doon sa Netherlands. Hindi nila maisuko sa mga Amerikano na galit kay Pastor. Kaso may dito may tawag dito, may kaso dito sa Pilipinas Pero yung kaso na yun, binuhay lang. Diba? Ganyan kalupit ang mga walang iya. Yun nga, hayaan na lang natin na talagang karma na lang ang bumalik or ang maningil diyan sa mga hinayupak, yung mga hinayupak na na mga ganib sa kapangyarihan ng mga politiko Yan na lang, sila na lang talaga ang karma na lang talaga ang sisingil sa kanila. May mga napapanood ako
hinihingal pag kahit nakaupo lang. Konting lakad lang, hingal na. Naku po. Masama man pong isipin pero dapat matuluyan na. Gago mo. Oo, may mga eksperto, may mga doktor na nagsasabi na mukhang saglit na lang. Parang mukhang, ay naku po. Kawawa talaga, kawawa. Kapag karma, sabi nga nila, pag karma na ang bumalik sa'yo, wala kang magagawa dyan. At pag panahon mo na. Pag oras mo na. Mamatay ka na. Ay, joke lang. Mamatay ka rin, no? Pinanalangin, no? So yung mga banateros, mga kabiyaya, yan, patuloy pa rin po tayong manawagan, patuloy pa rin po tayong magdasal, manalangin na maibalik na si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at dito natin siya kailangan. Hindi natin kailangan na nandun siya sa ibang bansa. Kaya patuloy pa rin po ang suporta sa Duterte senatorial candidate, yung ating 10 pambato bilang senador. At yan din po ang kahilingan ni Tatay Digong na mahalal ang kanyang mga kandidato na sana ito pa rin ho natin. Wag na ho tayo magdalawang isip. At syempre, yan dyan, wag niyong kakalimutan Pastor Apollo Siki Buloy for para senador number 53 sa bolota. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye.